Para sa kanyang cash price, 72,500 pesos. Down payment 4,900 pesos. Monthly installment for 3 years 3,467 pesos. Rebates 500 para kay Honda Beat version 3 natin, fuel injected. At syempre dito pa rin yan sa Good Moto Trading Incorporated, SC Cottage Branch, Mandawi City, Cebu. Welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV, Ayaminan at your service. Tara, samahan nyo ko para sa kanyang review nito. Let's go! Yes, tara silipin natin para sa kanyang mga perex nito dito sa harapan. Ayan, you can see no mga ma'am sir, naka-glossy black ito para sa kanyang front center cover. Then decals na Honda. While dito sa bandang gitna naman para sa kanyang front center cover. Ayan, so napag-stylish pa rin ang datingan ito para sa panibagong version 3 natin ng Honda Beat. Anyway mga ma'am sir, may butas ito. So meaning dumadaan ito yung natural na hangin. So laking tulong, laking bagay para nito. Dahil yung hangin natin ay pumapasok doon sa kaloob-kalooban ng motorsiklo na ito. So meaning walang mainit na temperatura ma-stock doon. So meaning walang mainit na temperatura nga ma-stock doon sa loob dahil naka-open ito mga ma'am sir. So laking tulong, laking bagay na rin ito. While ang kanyang turn signal lights, ayan, you can see naka-bulb pa rin ito. While ang kanyang headlights, ayan, so naka-LED na. While ang kanyang signal lights dito sa harap to either sides, left side and right side, naka-bulb pa rin ito. Then decals na Honda Beat. While pagdating naman para sa kanyang front fender, naka-glossy black ito din, ang gandang tingnan, no? So naipagka-stylish pa rin para sa kanyang front fender. While ang kanyang tire size front is 80 by 90, then naka-tubeless ito. While ang kanyang tire air pressure front is 29 PSI, naka-mags wheel, naka-disc brake with a single piston caliper. While ang kanyang front suspension, ayan, naka-telescopic fork ito. Naka-standard pa rin mga ma'am sir. Yes, tara, silipin naman natin para sa bandang likuran. Ayan, you can see para sa kanyang grab handle. Alright, nakabalot ito ng rubberized mga ma'am sir, no? Para sa kanyang grab handle. So, naipagka-stylish pa rin ang datingan nito para sa kanyang grab handle. Then ang kanyang rear center cover, ayan, so naka-black ito, naka-matte black. While ang kanyang brake light anti-light, ayan, you can see naka-bulb pa rin ito, even ang kanyang brake light anti-light. While ang kanyang turn signal lights dito sa likod, left side and right side, naka-bulb pa rin ito. Then naka-12 volt 10 watts ito mga ma'am sir. Pagdating naman para sa kanyang rear fender, ayan, naipag-stylish pa rin ang datingan nito. Then naka-matte black with additional lights reflector tuwing gabi. So naging visible pa rin tayo during night activities natin. Then ang kanyang license plate lights, kung maklaro nimo. So ilawan ito para sa kanyang plate number. Then location naman ito para sa kanyang plate holder. Ayan, so may decals na Honda. Then napaka-stylish talaga tingnan, no? Para sa kanyang rear fender. While ang kanyang tire size rear is 90 by 90, naka by 14. Then naka-tubeless para dito. While ang kanyang tire air pressure rear is 29 PSI, naka-mags wheel. Then naka-drum brake para nito. Then suspension para sa kanyang rear. Ayan. So location naman ito para sa kanyang air cleaner. Then para sa kanyang CVT. Yes, tara, silipin naman natin para sa kanyang harapan, para sa kanyang handlebar. Alright, so you can see para sa kanyang handlebar switches. Ayan, so naka-indicate pa rin ang kanyang dimmer switch. Has 2 position, high beam, low beam. Din ang kanyang horn button. Din ang kanyang turn signal light switches, left side then right side. Din ang kanyang brake lever. While naka-combi brake ito mga ma'am sir, ibig sabihin ay kumakapit pa rin yung harapan din para sa likod. 70% doon sa likod, then 30% doon sa harap with additional brake lock ito. Ayan, dahil naka-combi brake ito para kay version 3 natin, Honda Beat. While pala naman sa kanyang handlebar switches dito sa right sides, ayan, you can see para sa kanyang starter button, then throttle grip, bar ends, then ang kanyang brake lever dito sa harap. Brake fluid receiver, naka .3 or .4 ito para sa kanyang grab handle. Nakabalot ito ng assembly, plastic na plastic, then ay pagka-stylish pa rin ang datingan nito.
Tara, silipin naman natin para sa kanyang instrument panel. Ayan, you can see para sa kanyang mga lights indicator, headlight indicator, turn signal lights indicator, malfunctions indicator, then na kanyang economical riding indicator. While ito naman mga friends, for me, naka semi-analog type ito. Then para sa kanyang speedometer, while dito sa box mga ma'am sir, no, kung maklaro nimo, so indicator lights pa rin ito para sa kanyang odometer, then para sa kanyang fuel gauge. At sa bandang ibaba pa rin, ayan, you can see para sa kanyang decals, Honda, premium na premium yung datingan nito. Then ang kanyang Enerock, ayan, so naka-open type lang ito mga ma'am sir. So lalagyan nito para sa mga unnecessary belongings natin. So laking bagay, laking tulong para nito. Then good news mga ma'am sir, no, may sariling port charger ito. Then location naman ito para sa kanyang accessory outlet box. Ayan, you can see, push mo lang natin. Then location naman ito para sa kanyang charger. So kinakailangan lang natin bumili ng kanyang adapter, no. While ang kanyang power outlet naman is naka 12 volts 1 amperes. Ayan, so laking tulong, laking bagay para nito para sa mga riders natin, even sa mga apps riders natin tulad ng Angkas, Lalamove, Move It, at ano-ano pa mga apps rider dyan. So laking tulong ito even sa mga long rides natin para sa ating mga gadgets. May sariling USB port charger ito mga ma'am sir. Ang gandang tingnan. Then location naman ito para sa kanyang hook. So laking tulong, laking bagay para nito. Then ang kanyang hook capacity is 1.5 kilograms. So pagdating naman para sa kanyang ignition switch has 4 position, on position, set position, off position, then ang kanyang steering lock. Then may sariling shutter key ito. So ibig sabihin dagdag security purposes, no, para sa ating ignition switch. Ayan, so ang gandang tingnan. And then pagdating naman para sa kanyang driver seats or OBR seats, ayan, katamtaman lang kanyang laki nito. Then random ko ang pag-rough niya. So meaning hindi dulasin, no, sa lahat ng mga klase ng mga pantalon natin or mga textures natin. Para sa kanyang leather ito, para sa kanyang driver seats. Katamtaman lang laki nito mga ma'am sir. So you can see para sa kanyang ayan, para sa kanyang compartment naman. So katamtaman lang kanyang laki nito, while ang kanyang compartment capacity is 10 kilograms. So laking tulong, laking bagay na rin ito. Then location naman ito para sa kanyang fuel tank capacity 4.2 liters para sa 4.2 liters natin na full tank. So laking tulong, laking bagay para nito. Ayan, so location naman ito para sa kanyang fuel tank cap. And yes, pagdating naman sa kanyang foot pad, so medyo katamtaman ng kanyang laki nito. Then location naman ito para sa kanyang battery. Ayan, so may dalawang screw type dito, left side and right side. So para mabuksan mo naman ito. Yes, tara silipin naman natin para sa kanyang side view dito sa right sides. Ayan, so you can see para sa kanyang emblems na bait. So premium na premium ang datingan nito. Then pagdating naman para sa kanyang muffler, ayan, so may sariling muffler cover ito. So naka-standard pa rin ito mga ma'am sir, no. Then para sa kanyang alright, passenger footrest or passenger foot peg. So you can see with rubberized ito, rectangular ang kanyang designs. Then with additional foot peg protector. Ayan, metal na metal ito mga friends. Katamtaman ng kanyang laki nito. So laking tulong, laking bagay para nito. Then location naman ito para sa kanyang engine oil filler cap. Engine oil capacity 800 ml with filter change and 900 ml. Dito sa right sides, you can see Honda para sa kanyang decals nito. Ayan, so naka matte black ito mga ma'am sir, no, ang kulay nito. Yes, tara silipin naman natin para sa kanyang left side view. Again, you can see para sa kanyang emblems, beat. Ayan, premium na premium yung datingan nito mga ma'am sir, no. Ang gandang tingnan, even sa kanyang gilid nito. Ayan, naka Honda pa rin para sa kanyang decals, parts and location. Then again, para sa kanyang air cleaner, then naka-equip na ito ng ESP or Enhanced Smart Power, then CVT. Then ang kanyang kick pedal. Anyway, para kay version 3 natin, naka electric starter ito, then kick pedal. So laking tulong, laking bagay para nito para sa mga riders natin. Halimbawa, kung mag-malfunctions yung ignition switch natin or yung kanyang battery,
go na go pa rin yung biyahe natin. Ayan, so highly recommended na huwag pa rin natin ito tanggalin. Then ang kanyang center stand, laking tulong, laking bagay pa rin ito. Halimbawa kung mag-change tire ka doon sa harap, even dito sa likod. So, laking tulong pa rin ito para sa kanyang center stand. Then ang kanyang side stand with side stand switch na ito mga ma'am sir. Dito maandar kapag nakaganito ang kanyang posisyon. Dapat nakaganyan ang kanyang posisyon para maka-engine start ka. Again, para sa kanyang passenger footrest or foot peg. With rubberized, then rectangular ang kanyang design. With foot peg protector, no, dito sa gilid. Metal na metal ito mga ma'am sir. So, laking tulong, laking bagay pa rin ito para sa mga passengers natin. Para kay Honda Beat version 3 natin. Yes, tara, para sa kanyang dimension ito. Alright, so para sa kanyang overall length 1,877 mm. Then ang kanyang width is 669 mm. Wala kanyang overall height 1,074 mm. Then wheelbase, meaning between the distance from the center of the front wheels to the center of the rail wheels, 1,255 mm. Then ground clearance is 147 mm. Alright, then ang kanyang curb mass 90 kilograms. So ibig sabihin kaya na kaya pa rin ito kahit sa mga babae natin. Ayan, while ang kanyang displacement is 109 cc, while ang kanyang bore stroke is 47.00 by 63.121 mm. Alright, para kay Honda Beat natin version 3 fuel injected. Matsalam.